topic ngayon is my sexual secrets. Now, church, tingin sa akin na, ang pinaka-safest na lugar kung saan pwedeng pag-usapan yung word na sex, dapat sa loob ng pamamahay, sa family. Pangalawa, ang sex ay dapat pinag-uusapan, pinaka-safest place din, walang iba kundi yung church. Okay ba yun? At ang sex ay hindi po siya bastos at hindi siya kasalanan. Yan ay ginawa ng Diyos para sa mag-asawa. Okay? Yan ay gift or napakagandang regalo, okay, na ibinigay ng Diyos sa loob ng marriage. Ang sex ay para saan? Sa couples or sa mga married people. Now, mga young people na kabataan, tingin sa akin, especially yung mga nandito, kung kasama mo, katabi mo, anak mo, naku, napaka-importante nito kasi nga, iba na, distorted na sa mundong ito yung word na sex. Okay? Ang sex ay very distorted na. Ang sex ngayon ay entitlement na. Part na lang entitlement ng isang tao, no, ng isang relationship na hindi naman para sa kanila. Yung bang sinasabi na, hindi, para sa amin yan. No, mga kapatid, mga young people na hindi pa kasal, tingin sa akin, huwag ninyong kunin ang hindi para sa inyo. Because sex is not for everyone. Sex ay ginawa ng Diyos hindi para sa lahat ng tao. Ito ay para lang sa mga couples, sa mga married couples. Now, Pastor John, saan ba nagsisimula yung pag-distort ng sex, ng worldview? Now, church, makinig, nagsisimula yan sa pornography. Pag-uusapan natin ngayon about pornography. Now, mga Christians, mga men, hindi excuse na porket Kristiyano ka, okay, porket mga Kristiyano na ay hindi nahuhulog sa pornography. In fact, ang daming mga men, Christians or mga even pastors, okay, even mga leaders ay addicted or addicted saan? Sa pornography. Lalo na sa panahon ngayon. Dahil napakadali na lang kunin yan. Okay ba yan? No, mga kapatid. Now, sa mga young people, nako, tigay sa akin, kung if you are now in a relationship, mayroon ka ng boyfriend o girlfriend, make it sure na na-establish mo yung foundation mo. Kapatid, makinig, mga young people, now look at me especially sa mga estudyante. Pag tinatago mo, meaning, yan ay kasalanan. Huwag mong itago, lalo na sa magulang mo, yung mga bagay na pinaggagawa mo. Okay? Lalo pag ikaw ay nasa relationship. Dahil na kung malaking kasalanan yan, ibubulgar yan ng Panginoon. Balang araw, akala mo na itatago mo, at ilalabas yan ng Diyos in a broad daylight. If you read in Proverbs 28 verse 13, he who, pakibasa sabay-sabay, he who conceals his sins does not prosper, but whoever confesses and renounces them finds mercy. When you say confess and renounce, meaning nakita mo yung kasalanan mo at kino-confess mo yun sa Panginoon, sa parents mo, or sa mga taong pinagkakatiwalaan mo, and you renounce them, meaning you are, sinasabi mo, stop na ako, tatalikod na ako 180 degrees. Now, church, napapansin nyo ba every week itong verse na to ay laging lumalabas sa screen ninyo? Na sana, mga kapatid, especially mga couples, mga married, sana tumatak sa utak ninyo, okay, sa loob, sa pinaka-core ng memory ng inyong isipan, na sabi doon, he who conceals will not prosper, meaning hindi ka magtatagumpay. Dahil lahat ng kinakatago-taguan mo, lahat ng sekreto mo, ibubulgar yan balang araw. At napakasakit nito. Now, church, listen, pag ikaw ay nakinonfront na ng katotohanan, dahil lagi mo siyang kinoconceal, dahil ayaw mo ng pagbabago, ayaw mo ng corrections, now, church, makinig, papatulungan mo na ngayon ng isa pang kasinungalingan. Nakukuha nyo?
ang laging reaction ng tao pag kino-confront ng katotohanan, ng truth, na offend at pinapatuan ng kasinungalingan. 2 weeks ago, pinag-usapan tayo about lying. Kaya marami sa atin ngayon nagsisinungaling. White lies, mga half-truth, okay? Kaya nga mga kapatid, makinig ka, ha? Kaya ikaw ay hindi makaalis sa comfort zone na yan na kumbaga saan ka nilagay ng demonyo, okay? Sorry, ng demonyo, hindi ka makakalabas kasi nga patong-patong ngayong mga excuses mo. Nakuha nyo? Lalo ngayon, nako kapatid, nako, especially mga young people, kabataan, hindi ko naman sinabing swerte, okay? Napaka-blessed mo, nandito ka, kasi ito yung tamang lugar na kung saan pag-uusapan natin yung sexual, yung sex, yung pornographies, yung adulteries, yung mga immorality. Okay ba yan, mga kapatid? Now, church, huwag kayong matakot pag-uusapan to. Again, distorted na sa mundo yung word na sex, even yung love. When you say, I love you, pag ikaw ay young people pa lang, ikaw ay nag-aaral pa lang dun sa boyfriend mo o sa girlfriend mo, hindi yan love. Yan ay lust. Nakuha nyo? Hindi mo masabing mahal mo siya dahil Pastor, grabe yung tibok ng puso ko. Hindi na, nagpapanik attack na ako. Okay, mabuti na nandito si Nathan ngayon, mabait yung si Nathan. Okay? Labang palakpak dyan, gumaling nga yung si Nathan, malakas na ngayon. Nagpanik attack po yung nakaraan. Nung nalaman niyang mahal na mahal siya ni Chi. Okay, nagpanik attack siya, di joke lang. Okay? So again, mga kapatid, okay, yung sex, young people, look at me. Pwede ba natin paglabas natin dito, dalangin ko, magbabago na yung world, yung ating view when it comes to relationship, when it comes to sex, at lalo na, mga kapatid, yung pornography. Now, hindi ko pagtataasin ng kamay yung mga nanonood ng porn. Pwede yun? O magpataasin natin? Gusto nyo bang malaman? Okay? Okay, sino dito? Hindi mo mga ganun. Excited pa ako. Sino dito? Nanonood porn. Taas kamay. Di ba? Baka pati ikaw, hindi lang pagtaas ng kamay, baka tumayo ka pa. Okay? Na kapatid, habang nakikinig ka, sana dalangin ko sa iyo na sana buksan ng Diyos yung prayer ko para sa iyo. Sabihin mo, Lord, buksan mo isipan ko, buksan mo yung puso ko na makita ko yung mali, yung kasalanan upang Panginoon, balang araw, pag ako ay nag-asawa, pag ako ay nagkaroon ng mga anak, may papasok yung tamang values. Okay ba yan? So now, church, alam niyo po ba, ang pornography ay isa sa mga sumisira sa isang pamilya? Ang pornography, okay, pag-uusapan natin ngayon, ay isa sa mga sumisira sa isang relationship. At ang pornography, especially sa mga couples, sa mga married couples, okay, ang isa sa mga sumisira ng intimacy. Nakukuha nyo? Why? Because yung focus mo, hindi doon sa asawa mo, kundi doon na sa pornography na yung pinapakita. And men, did you know, mga ladies, okay, alam nyo ba ang mga lalaki ay mayroong pornography memory. Photographic memory, di ba? Sa akin, pornography memory. Okay? Kasi nga, ano yung nakita mo, iisipin mo ngayon yan. Okay? Now, church, alam nyo yung pinag-aralan ko to, inayos ko yung stats at nag-research ako, alam mo, lalo akong nabahala. Okay? Hindi lang sa bullying sa school, kundi pati yung stats na to, na dumadami na hindi napapansin ng marami. Alam nyo ba, noong 2023, 3 years ago, okay, siguro every 5 years nagkakaroon ng survey, sabi doon, in 2023, now church, in your screen, the Filipinos spent an average of 11 minutes and 15 seconds per visit on Pornhub. The longest average viewing time worldwide. The Philippines also ranked number ilan? 2 in traffic behind the United States. Proud tayo, at least hindi number 1. Pangalawa tayo. Pag sinabing,
ay pa ko, church, ibig sabihin, every minute, may mga Filipinos nandun sa Pornhub. Bato-bato sa langit, tamaan, sana magising ka na. Pero di ka ba nababahala? Dahil ngayong gadgets ngayon. Ay nako. And then sabi doon, the Philippines had the highest church. Pakibasa, sabay-sabay. The Philippines had the highest percentage of female viewers. Female viewers increased by 5 percentage points, reaching 58%. This made the Philippines the only country in which female viewers outnumbered male viewers. Now, hindi ba kayo medyo nabahala? Pinakamaraming ngayon sa Pilipinas ay mga female viewers. Sira na. Distorted na men. Look at me, men. Boys, sa mga young people, huwag kang hahanap ng tandaan mo yung magiging boyfriend mo ngayon or magiging yung pipiliin mong asawa, magiging babae o lalaki. No, kapatid, yan ay pipiliin mo upang maging parent, maging asawa mo balang araw, maging nanay ng anak mo, maging tatay ng mga anak mo. Anong values? Grabe, nakakalungkot. Sabi ko kay Jex, anong gagawin natin sa campus ministry? Ito na nangyayari. And then sunod doon, when it comes to age, 38% of viewers in the Philippines are to 18 to 24. Sino to 18? Okay. While 30% of viewers are 25 to 34 years old. Sino 35? The remaining 32% are viewers aged 35 and above, according to PhilStar 2023. Nako, search niyan. Grabe na yung addictions ng porn. Ilang taon ka na, kung 35 above, karamihan, okay? And 96% of viewers in the Philippines use Pornhub on their phones. A rise in 2% for the highest percentage of any country this year. That's why ako sa mga anak ko before, very strict ako. Alam ko yung mga pinaggagawa nila. Alam ko, may nagtanong sa akin, hindi ko alam si Jason ata yun. Pastor John, do you still? Kine-check mo pa rin mga phone ng anak mo? Yung mga messenger o ano? Kapatid, balang araw magiging tatay din kayo. Ang guidance ay hindi nag-i-stop. Ang modeling ay hindi nag-i-stop kahit na sila ay may edad na. Kapatid, mga tatay ngayon, nasaan ka na? Imagine this. Mga young people, isang pindot na lang, nandun ka na sa ibang mundo. At isa pa, isang pindot na lang, nandun ka na sa online gambling. Marami ngayon yan. Galing look at me. Church, look at me. Ito seryoso. Bilang isang pastor nyo, bilang isang kuya nyo, bilang isang tatay nyo, makinig kayo sa akin na ang demonyo, si Satan at ang kanyang mga demons, napaka-smart. Alam niya paano kanya i-hook. Alam niya paano kanya gawing slave na hindi mo namamalayan. The more you spend time sa phone mo, the more na nandun yung tukso, nandun yung palapit ka na sa trap. Dahil ngayon, tingin sa akin yung TikTok, yung mga reels, ay kakaiba na. Hindi mo na kailangan pang pumunta sa isang Pornhub, kundi mismo sa TikTok, meron ng mga kakaibang damit. Yes? Di ba kahit hindi ka naman sumasayo, mapapasayo ka ng... Di ba? Pansinin mo. Di ba? Kahit naman nakakainis. Pag lagi mong pinapanood yun, mapati ikaw mong gumaganon-ganon na rin. Yan nakakalungkot isipin. May secret. Lalo na yung mga asawa, mga kabataan, pag nag-phone, nakala mo, yung bang pag kulang na lang yung ulo niya, pasok para walang makakita. At may mga privacy pa.
Ay nako, kapatid, young people, ito yung time. Why? Now, tingin ka sa akin ha. Kaya nga, ang daming ngayong nasisirang relasyon because mali na yung mga pinifeed sa kanilang mundo na hindi niya namamalayan. And 54% of Filipino, makinig kayo dito. Pakibasa nga mga parents, sabay-sabay. 1, 2, 3, go. 54% of Filipino children aged 12 to 17 encountered sexual images or videos online, while 35% actively. Ooh. And then, sasabihin nyo sa akin, stricto si PJ. Ito yung stats na sana maintindihan ninyo. Kasi biruin mo, halimbawa sila AJ, sila JD, pinapayagan ko ng ganito at hindi ko tinatanong about dito. Baka mag-produce sila ng same seed sa next generation. Hindi about privacy. Masyado tayong entitled sa privacy. Tama? Buhay mo yan, buhay din yan, pastor. Pero kailangan mo i-guide. Dahil sinabi ng Deuteronomy, teach, your children the way it should go. Mahirap, yes. Kasi kung hindi mo tuturuan yan, mundo ang magtuturo sa kanila. Tandaan mo, pag hindi mo binigay yung values mo, hindi mo yung legacy mo, yung legacy ng mundo ang gagawin nila at susundin nila. At ito na yung pattern. Samantalang panahon namin nila, Kuya Troy mo, tulog. Magazine, ang hirap. Ang hirap bumili nun. Ngayon, click-click na lang, no, kapatid. Young people, no, look at me. Especially sa mga kabataan, tingin sa akin if you want to grow, okay? If you want to know, if you want to learn, dapat willing kang magpag-guide at dapat meron kang accountability. Hindi ni-invade ang privacy mo, kundi tinuturo sa iyo kung ano yung tamang isipin at gawin. Nakuha nyo? Bato-bato sa langit, tamaan. Nako mga parents ngayon, especially, sorry, pero ginagawang yaya ngayon ang tablet ng without guidance. Naisip niyo ba to? Kung meron kayo anak na 12 to 17, ay nako. Iba yung tingin niyo sa akin, mga young people? Kakaiba? Okay. Gusto mo pa ilagay ko ng pangalan to? Next, ito yung result. Now, church, may good news and bad news. Teenage childbearing among girls aged 15 to 19 declined from 8.6%. Oh. But, okay, however, live births among girls aged 10 to 14 increased from 2,411 in 2019 to 3,343 in 2023 according to the ABS-CBN survey. Wow! Kaya kung mga anak niyo may mga boyfriend, make it sure. Dapat mag-intervene ka or dapat pumasok ka dyan. Dapat you have to ask the right questions. Bakit ka papasok sa isang relationship? Pag sinabi niyang mahal, bakit mo siya mahal? Anong meron? Ano ang plano mo ngayon? Dahil wala ka pang trabaho. Di ba? Pinanlilibre mo sa boyfriend, girlfriend mo, pera ko namin. Hindi mo pinaghirapan, paano mo masabing love yan? Nakuha nyo? Kumbaga, sa mga young people, sa mga estudyante, na pumasok ka sa isang relationship, nagpapakasasa ka sa hirap ng magulang mo. Sa pinaghirapan ng magulang mo. Hindi ka ba nakukonsensya? Hindi ka ba naaawa sa kanila? Masyado kang entitled doon sa emotions mo, sa sinasabi mong love, feelings, batukan kaya kita. Nang makita mo. Gusto mo ba yun? Love, love. Tapos grade mo, palakol.
Di ba? Tingnan mo nga sa yung mga estudyante, di galit si pastor. Tingnan mo, di galit si pastor. Nagpapaliwanag lang. And their church makinig. And because of pornography, ito yung result. Pakinggan nyo, medyo natatakot ako. Sabi yun, new HIV infections. In the Philippines, increased by 555%. Tinanong ko yung mathematician natin. Jex, sa ating EYM. Jex, ano ibig sabihin ng 555%? Hindi ko alam, ang math ko lang hanggang 100%. Okay, ba't umabot ang 500? Sabi ko, times 5. 0.5. 0.5. Grabe, 10 beses. From 2010 to 2024, now church, compared with a 40% decrease globally and 70% decrease in Asia and the Pacific, 90% of new HIV infections occur among men having sex with them. Hindi ko lang binabanatan yung mga kaibigan natin, pero ito yung reality. DOH added that 58% of estimated PLHIV, meaning people living with HIV, are from Metro Manila, Calabarzon, Central Luzon, from 21 newly diagnosed cases per day in 2015. The number, pakibasa, has risen to 56 per day in October last year, 2025. July to September 2025 alone, DOH recorded 5,583 new cases. 30% of them under, ilang taon? Grabe. People living with HIV, PLHIV, ibig sabihin yan, could reach, now church, 457,600 by 2030, 3 years from now, o 4 years from now. Di ba kayo kinakalibutan? Kinakalabutan? Basta, the current number of PLHIV sa Pilipinas is, church, pakibasa ng malakas, 252,800. Because of pornography, because of wrong mindset, because of distorted na yung love. Iba na ibig sabihin ng love ngayon. Alam niyo po ba ang ibig sabihin ng love ngayon? Depende yan kung ano yung gusto niyang palabasin sa love. Nagbabago na yung meaning. Nagbabago na yung pinapakita. May mga asawa dito, may mga anak dito. Sila Jasper, sabi bata pa yan, at the age of 2. Alam niya na yung ginagawa niya actually. Nakuha niyo? Dapat ma-apply yung discipline. Mga tatay, sila Melvin, sila Francis, sila Troy, sila PB, sino ba mga mukhang tatay dito? Balang araw maging tatay, now church, sa mga wala pang anak, now kapatid, now look at me. Alamin mo responsibility mo. That's if you read in James chapter 1, verse 13 to 15. Sabay-sabay, 1, 2, 3, go. When tempted, no one should say, God is tempting me. For God cannot be tempted by evil, nor does He tempt anyone. But each one is tempted, pakipasa, by his own evil desire. He is dragged away and enticed. Then after desire has conceived it gives birth to sin, and sin, when it's full grown, it gives birth to death. Huwag mo sisihin yung ibang tao. Choice mo yan. Decision mo yan. Si Satan magdalay na lang ng trap yan, but it's up to you. Because of that, ang daming broken homes, ang daming dysfunctional families. Even mga estudyante sira ang kanilang kinabukasan. Death means pwedeng spiritual, pwedeng physical, pati yung faith mo, kapatid, mawawala na. Because pag ikaw ay natrap ni Satan, sasabihin ko sa inyo, yung testimony mo ay masisira din balang araw. Nakuha nyo? Alam mo,
tingin sa akin, kahit may asawa ka na, mga young people, kahit mag-asawa ka, pag mali na yung nasa utak mo, tuloy-tuloy yan kahit sa pag-aasawa mo. Nakuha nyo? Sabi doon, everyone who sins, 1 John 3:14, pakibasa sabay-sabay, everyone who sin is breaking God's law, for all sin is contrary to the law of God. And you know that Jesus came to take away our sins, and there is no sin in him. Anyone who continues to live in him will not, but anyone who keeps on sinning, malinaw to, does not know him or understand who he is. Kapatid, tingin sa akin, pag ikaw ay Kristiyano na at nagpapatuloy ka sa kasalanan, hindi lang about pornography, basta kasalanan, magtaka ka, baka hindi ka part or belong sa family ng Panginoon. Kasi walang convictions na. Manhid ka na. Kasi ang tunay na anak, ang meron genuine faith sa Panginoon, ay hindi na babalik kung saan siya nanggaling. Hindi, sabi mo, hindi ka baboy. Kahit anong paligo mo sa baboy, babalik saan? Sa pagiging, sa putik. Ikaw ay ano na? Paru-paro. Kamay mga paru-paro ka na. Galing ka na sa isang ano, tawag ito, tulungan nyo, moth ba tawag doon? Basta yun. Ha? Mukbang? Anong tawag doon? Nakalimutan ko na. Wala ka sa uod, naging kalapate, naging palaparo. Ano ba naman yan? Binago ka na, sabihin mo. Okay? Because sabi doon, and there is no sin in him, anyone who continues to live in him will not sin. Kapatid, ito yung hindi kayang abutin ng utak ko. Hindi ko kayang abutin ng utak ko. Bakit ang dami? Nakakainis. Ito yung mga taong abusado sa biyaya ng Panginoon. Sila yung mga taong ganid. Ang kapal ng mukha. And then sinasabi na, I believe in God. I worship God. Sa mga enemies na gustong sirain ito. Sa panahon ngayon, ang enemy natin is social media, yung value sa mundong ito, na hindi na naprioritize yung family, yung asawa, yun ang ipaglaban natin. O ang mismo nagsasabi na sa'yo, date naman tayo, meaning wala ka ng time sa kanya. Ano na yun? Warning sign for you na para lang ayusin yan. Alam mo, masyado akong nagiging sensitive ako pagdating sa mag-asawa, promise. Hindi ako natutuwa kapag halimbawa yung mag-asawa wala ng time sa isa't isa. Dinadaan ko na ng sa biro, pero masakit para sa akin yun. Why? Because ito yung gusto ni Satan na sirain kayo, sirain ang family, upang yung mga anak ninyo someday, kapatid, ay mag-produce din ng broken families. Men, make time. Date. Talk. Share. Sa asawa nyo naman. Na kung saan noon pa lang, na gustong-gusto nyo siya, pangarap nyo siya makasama araw-araw. Dati excited ka. Proud ka ba na asawa ko yan? Di ba? At ngayon, after 3 years, 4 years, sawa na ako dyan. Wala na yung A. After 10 years, nabawasan pa ng letter. Awa na lang, PJ, awa. Dahil sa mga anak. Then after many years, nawala pa sa letter, Then, di ba? And then retired, bang. Ito pa nakakalungkot sa mga couple, sa mga married couple. Ayaw nilang pag-usapan kung ano yung hadlang or mga conflicts sa relationships. Isa pa, pangalawa, ayaw nilang i-resolve mga conflicts or mga shortcomings nila sa isa't isa. Alam naman nila yung gagawin nila, pero napakatamad nila. Yes? Sabi mo sa asawa mo, tamad. Isa pa, couples, young people, makinig kayo sa akin ha. Sana sa mga magiging mag-asawa someday, huwag kayong duwag harapin
ang problema ng inyong pamilya. Yes? Sabi mo nga, huwag kang duwag-duwag. Then, if you read in Job 31 verse 1, sabi niya doon, I made a covenant with my eyes, now church, not to look lustfully at a girl. Ang hirap na, no? Lord, ito yung covenant ko na hindi ako titingin ng masama sa ibang tao. Lalo sa mga nagtatrabaho, ay nako, grabe yung mga chicks dyan, tama? Si PB nga habang nag-drive, di ba, inaakit siya ng mga pasahero niya. Ang hirap yun, di ba, PB? Sinasabi sa akin ng pasahero niya, mas-sexy. 5'6", 5'6". Pakot yung joke lang. Akala kasi Mumbai. Okay, joke lang yan, joke. Hirap nun. Ang hirap. Kaya mga misis, mga mister, o misis, kami natin, Abi, yung dalawa lang ang aming prinsipyo sa buhay. Okay? Pag may nag-invite sa akin sa isang party, pag hindi ko siya pwede isama, hindi ako pupunta. Kahit anong sabihin nila masama sa akin. Pangalawa, lagi naman sinasabi sa isa't isa, Baymax rule, are you satisfied with my care? Baymax rule. When was the last time na sinabi mo sa asawa mo, are you satisfied with my care, with my kindness, with my ganito, lahat, etc., etc.? Especially sa mga young people, ano ko lang about sex, are you satisfied also? Dapat maging open kayo. Okay? And then young people, sa mga estudyante, taas kamay, estudyante. Estudyante. Taas kamay, two hands, two hands. Those who are students and young people, single, please raise your hand. Jex, kasama ka pa sa single. Okay? Sa January ka pa ikakasal. Pwede mo bang sabihin sa katabi mo ngayon, simula ngayon, I will stay pure para doon sa taong mapapangasawa ko someday. Okay ba yun? Si Savi nagtaas ng kamay. Savi, nagtaas ka ba ng kamay? Salamat sa prayer niya, magaling si Savi. Savi, ito lang ito halika rito sa harapan. Halika rito. At least recorded. Pakiiwan yung chicharon. Si Sabi, baby pa lang nito, magkasama na kami. Si AJ medyo head onti kay Sabi. So Sabi, church, gagawa tayo ng covenant this morning. When you say covenant, magkaibang covenant sa promises. When you say covenant, kasama ang Diyos. Foundation, witness. Ganon din sa inyo. Sabi, gagawa tayo ng covenant. Okay lang ba yun? Bilang pastor mo, bilang tito mo, ninong ba ako nito? Okay. Ninong ba kita? Balik tanong ko. Ninong mo ba ako? Okay. Anyway, at least dito ako, mas mataas. Sabi, gusto ko akbayin yung kasama nyo ngayon. Married couple, men, please look, tingnan nyo na lang yung mga asawa nyo. Okay? Huwag mo halikan, Louie. Okay? Sabi, si AJ, may covenant kami. Ganun din siya sa mami niya lagi. Bago siya ako mambiro lang ako, pero may covenant kami. Bago siya papasok sa isang relationship, dapat may trabaho, dapat meron siyang ipon, dapat may ATM, may credit card, at may trabaho. Okay? At dapat hindi lang yon, basis lang yon. Dapat pati physically ready, emotionally ready, mentally ready, especially spiritually ready. Habang naghihintay kayo, habang naghihintay siya, dapat siya mismo inihahanda niya yung sarili niya para doon sa mapapangasawa niya balang araw. Okay? So, Savi, alam ko si Savi ay napakabait na bata. Yes? Masunuring bata. Okay? Walang tinatagong sekreto sa magulang. Okay? Kung meron man, pwede siyang humingi ng sorry, tama? Dahil ganun, nag-open na kayo, tama? Nagkaroon kayo ng open communication. Yes, maganda yan. Sabi, gusto ko kukunin yung covenant mo ngayon. Sabi mo kakatabi mo. Huwag kayo tumingin sa amin, okay? Kung yung covenant mo, sabi, okay lang ba? May covenant tayo bago ka papasok sa isang relationship. Okay?
Pakinggan niyo to ha. Bago ka papasok sa isang relationship, i-consider mo yung advice and guidance ng magulang mo. Okay ba yun? Pangalawa, bago ka papasok sa isang relationship, i-consider mo yung advice and guidance ng discipler mo na si Kuya AJ. Okay ba yun? Binanggit na nga eh. Okay ba yun? Sabi, covenant yan. Ano yan? More than pangako. Okay? Pangatlo, sabi, bago ka papasok sa isang relationship, i-consider mo yung advice ng pastor mo, ninong mo, sa relationship. Okay ba yun? And sabi, isang tanong, dahil naka-recorded to, habang buhay ito nasa social media. Sabi, bago ka pumasok sa isang relationship, dapat ready ka spiritually. Na handa ka nang mag-lead doon sa babaeng liligawan mo. Okay ba yun? Pangilan na ako. And isa pa ang covenant, sabi, isa pa, you will stay pure. Physically and mentally. Sabi, okay ba yun? Ba't umahaba ilong mo? Malinaw sabi, yan ay covenant. At ang witness ay isang congregations ng City Light na nagmamahal sa'yo at ang Diyos ang nag-sign, nag-seal ng ating covenant. Simula ngayon, walang sekreto. Malinaw? Sa magulang mo, sa discipler mo, at sa akin, at sa kanila. Be a good role model and example sa mga kabataan. Kaya, alam ko, naintindihan kita, ganyan din ako noon, gwaping. At walang makakapag-say no. Naintindihan kita, pero sana pigilan mo. Okay ba yun? Dahil meron tayong pangako. Sealed with the shake hand ng isang man. Okay? And thank you so much. Because, church, gusto ko lang sana ilagay ulit yung verse na to. Can we read this together? Sabay-sabay. Gusto ko sinabi ni Job, even though si Job nagkaroon ng mga problema sa buhay, but sinabi niya, Lord, I made a covenant. Nako, pakisaba? Sige nga, I made a covenant with my eyes not to look lustfully at a girl. Now, kabataan, young people, if you are not ready, yan ay lust. Hindi yan maganda. Malinaw? Pangalawa, capture sinful thoughts. Tanggalin mo yung mga negative thoughts. Sabi din dun sa verse in 2 Corinthians 10:45. Di ko naayos yung aking animation. Sabi doon, pakibasa sabay-sabay, we take captive every thought to make it obedient to Christ. Why? Because ang ating isipan, ang number one nating battlefield, battleground ng kaaway, kung saan lagi tayong talo. Kung ano yung pumapasok na pangit, masama, dapat natin tanggalin yan. At ano ipapalit natin? If you read in Philippians 4:8, sabi doon, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such thing. Instead of mag-focus ka dun sa lust, mag-focus ka dun sa mga bagay na masyado ka ng slave. Naku, church, isipin mo, napakabuti ng Diyos sa'yo. Pwede ako bilang pastor nyo, pwede ako mahulog pa. May asim pa ako. Aminin niyo ako mamaya. Pwede. Pwede pa ako mag-commit ng adultery. Pero dahil dito, instead na mag-focus ako sa gusto ko, sa desire ko, alam mo, iniisip ko na lang, sabi ko, ang bait ng asawa ko eh. Binigyan na ako ng godly woman na very supportive, understanding. Naku, yung asawa ko, grabe, yung sakripisyo na binigay sa akin, sisirain ko pa ba yun? Maliban sa Bible verse, isipin mo yung taong masasaktan nyo. Yung taong sinabi mo for better or for worse, till death do us part, men. Mga kabataan, bago ka magpabuntis, isipin mo magulang mo. Kawawa naman.
Mga lalaki na papasok sa isang relationship, isipin mo man yung babaeng sasabihin mo ng I love you na hindi naman totoo. Na hindi naman talaga siya mapapangasawa mo. Mag-ingat kayo dyan. Masasaktan nyo ang mga taong pinagloloko nyo. Instead of that, isipin nyo, Lord, napakabuti mo. Ang bait ninyo. Di ba? Mga ladies, tinitingnan nyo ba ang asawa nyo as a godly man? Men, nakikita nyo ba asawa nyo bilang isang treasure nyo? Yun eh. Kasi kung yun ang tingin natin, nako, iba ang magbubunga, iba ang magmamanifest sa isang relationship pag God-centered. Pag ito yung iniisip mo, whatever is true. Kailan yung huli mo sinabi, napakabait mo, asawa ko, ang ganda mo, ang sexy mo, napakapalad ko. Thank you. Di ba ang sarap nun? Magde-date na nga lang kayong dalawa, may kasama pa mga fourth wheel, third wheel. Yung iba flat wheel. Nakuha nyo? Church, hindi ko naman sinabing perfect relationship namin ni Ate Abby nyo. May kunting away. Okay, may kunting inisan. Pinapahaba ko ang pasensya ko sa kanya eh. Hindi, joke lang. Ako pa. Alam mo, kahit nakakatuwa. Alam mo, isa sa mga criteria, sana makita nyo yung mga men, boys. Yung asawa ko kahit anong busy. Sorry. Kailangan ito marinig. Kahit anong busy niya sa trabaho niya, sa work, sa mga student, kahit may student yan, pag kailangan ko siya, bibigay ng time yan. Sasamahan niya ako. Ganon din ako sa kanya. Tuwing hapon, kabilang kwarto lang, susunduin na ba kita? Papunta ka sa kabilang kwarto. Alam mo, kasi nga, 2014, married kami 2003. 2014 lang ako, nakita ko kung gaano kahalaga ang pamilya ng asawa. For how many years, masyado akong busy sa ministry. Nakala ko yun ang ministry. Ngayon, bumabawa ko yun. Since 2014, nakita ko, how many years? Gabi, no? Tagal. Sana wag dumating sa time ninyo na makita mo, napaka-importante pala ng relationship sa trabaho ko o sa anumang ginagawa ko. Kasi sabi ko, di ko nababanggitin. Sabi ko, bro, masyado ka lang busy sa work mo. Palagay mo, ilang oras ka nang nawala sa asawa mo o sa pamilya mo. Yun ang sayang. Instead of memories, puro magiging regret someday. Church, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such thing. Instead of pangit ang makikita mo, kamote makikita mo sa ibang tao, tingnan mo yung goodness na lang. You know why? Sabi sa akin, why, PJ? Kasi pag tinignan ko yung goodness ng Diyos sa iyo at sa mga ginagawa mo, pati buhay ko ay gagaan. Nakuha nyo? Kung puro pangit nakikita ko, pangit din magiging araw mo. Gets? And pangatlo, church, pag may tukso, run for your life. Pag ang ang palay lumalapit sa manok, anong dapat gagawin? Yung manok, di ba dapat matakot? Di ba? Lagi ko ito sinasabi kasi nga yung palay, wala namang buhay, lumalapit. May sapi. Okay, mga single men, mga estudyante, pag ang babae lumalapit sa iyo, may sinasapian yan. Tamakbo ka. If you read in Proverbs 5:8, pakibasa, keep to a path far from her dyan is yung sin, okay? Do not go near the door of her house, meaning wag kang tumambay. Okay? If you read 1 Corinthians, flee sa lahat ng kasalanan. Ito yung sinasabing flee. Umalis ka dyan. Talo ka. From sexual immorality. Immorality means, hindi ka pa kasal.
Cellphone, pornography, nako, church, young people, uh, I can discern kung sino nunood. Nagturo. No? Pero alam ko, someday, makikita mo at paglabas mo dito, na ayaw kong masira lagyan ng virus yung aking isipan. Because, number one, church, advice ko, you have to destroy your stash. Meaning yung mga, anong meron ka. Ilayo mo yan. Sirain mo yan. Pangalawa, advice ko, ensure accountability when traveling. Kaya ako, hindi ako nakipag-meet sa opposite sex kahit sa labas o makipagkape. I make sure kasama ko asawa ko. Kung kasama niya asawa niya, much better. Kung ako lang mag-isa, dapat kasama niya asawa niya. Hindi pwede. Baka machismis. Baka sabihin lang, di ba? Naintindihan niyo naman. Okay? Pangatlo, protect your internet usage. Sa mga nanay, sa mga tatay, pag anak niyo matigas ang ulo, tanggalin niyo ng cellphone, promise. Meron akong isang kaibigan, natutuwa ako sa kanya, hindi yun nababanggitin, wala rito. Meron siyang 8 years old na bata, ay yung anak. Pag sinabi ng anak niya, Daddy, I want to watch YouTube. Okay, let's watch together. Nasa tabi lagi ng tatay. Couples, mga tatay, mga nanay, huwag niyong hayaan mag-isa lang sa cellphone yung anak niyo. Promise. Pang-apat, avoid all dangerous places sa mga men. And then pangalima, as you protect the wound from further injury, God will heal your mind. If you read in Romans 12 chapter 2, sabi doon, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Renewing means mas maganda kaysa sa dati. Mamaya magkakaroon tayo renovation sa church, mas maganda, magiging maganda ang city light. Pag na-renew or naayos natin yung ating isipan, ang pattern ng mundo, napakadelikado. Nakuha nyo? Papunta saan? Sa pagkakawalan? Papunta saan? Sa kalokohan or kamatayan, kapatid. You have to renew your mind. Sabi mo sa katabi mo, kaibigan, do not conform. As Tagalog ng conform, huwag kang makisang-ayon. Huwag kang maging kagaya ng mundong ito kung paano sila mag-isip. Now, kapatid, now church, especially sa mga young people, tingin sa akin, sa mga single, look at me. Kabataan, makinig. Makinig, dali. Gusto ko sa mga estudyante, tingin. JD, tingin sa akin. Okay? Baka meron ka namang kinikilig-kilig dyan. Tingin sa akin, look at me. Tingin sa akin. Please. Kasi pag na-heal yung utak mo, pag na-heal yung isipan mo, dahil sa pornography, dahil sa maling thoughts, now church, makinig. Pag na-heal yan, kapatid, mga kaibigan, matitreasure mo yung mapapangasawa mo, yung someday. Pag na-heal yung isipan mo, look at me ha, pag nag-renew ka ng isipan mo at inalign mo yung buhay mo sa Panginoon, now church, listen to me, iingatan mo yung taong mapapangasawa mo balang araw. At mga young people, listen. At kapag naayos mo yung buhay mo sa Panginoon, ngayon pa lang, pinagdadasal mo na yung taong mapapangasawa mo balang araw. At ng kapatid, at pag ikaw ay sumunod sa Panginoon, now church, listen to me, mga young students, maihahanda mo yung sarili mo na para maging tamang tao, para sa tamang tao na ibibigay sa'yo ng Panginoon. The more you walk closely sa Panginoon, the more na pagtatagpuin ka ng tamang tao para sa'yo. Gusto niyo ba yan? At i-confirm pa yan na mga mahal mo sa buhay sa paligid. Amen? Sa mga couples, sa may mga anak na, guide, train, and teach your children. Yan ay command. Hindi yan options. Maliwanag? Is God good? All the time, God is good. Now, church, naniniwala ko, may covenant kayong ginawa ngayong umaga.
Pag uwi nyo, paglabas nyo dito, Lord, ito yung covenant. Help me. Help me, Panginoon, na magawa ko ito. Katulong kayo. Father God, again, thank you so